Hello everyone! Kamusta kayong lahat mga kabugis? At kamusta ang mga bougainvillea plants nyo? It's Michael here and welcome back to my channel. This is my U. Evans bougainvillea variety na nagkaroon at naglabas na ng life and gagawin ko siyang rootstock for today's episode. Dahil for today's episode is a grafting session naman. It's been a while since nag-graft ako and the last time was yung mga gamit ang mga bougainvillea roots. And I have a video sa mga grafted bugis ko na yon gamit ang ugat ng bougainvillea and pwede nyo ding panoorin yon. Since may rootstock na tayo, syempre dapat meron din tayong sayon. And yung variety ng sayon na idudugtong natin ay si TriStar variety na hindi ko napansin na flowering na pala pero naputol ko na. Well, ganun talaga ang life, char. But of course, antayin na lang natin yung flowers niya sa susunod sa mother plant naman. The first thing we need to consider in grafting is to remove yung mga unnecessary branches, particularly yung mga dead branches and not strong branches. In the case ng aking rootstock, may branch na natuyo na and ni-remove ko na lang para mas maganda at maayos yung look. And sayang at na-dedo yung itong third branch na ito, maganda sana itong RS na ito dahil trio din yung branches. And para sa TriStar na variety ng bougainvillea, meant to be sana, charot. And since may 2 branches na lang na natitira, I was contemplating kung i-remove pa ba yung branches ng isang sanga. But then, I finally decided na yung 2 main branches na lang ang iwan ko and I think I made the right decision. Charot! And after nating malinis, mamili at magtira ng magandang sanga, i-ready na natin yung ating sayon. Tatanggalan ko ng mga dahon and tinik and yung haba ng sayon na idudugtong ko is about 2 inches. Good RS is a plus, but choosing a good sayon is another factor para maging successful yung grafting. Dapat yung sayon mo ay hindi masyadong magulang at saktong edad or stage lang. Yung iba ang ginagawa, they choose yung sayon nila na may usbong na para mas mabilis yung paglaki ng new branches. Actually, this is a good technique for a quicker result. Kaya naman ang ginagawa nila before sila mag-graft, nire-ready na nila yung branch or sayon habang nasa mother plant pa lang. When I say readying, tinatanggal na nila yung mga dahon or ikat na nila yung talbos para maglabas na ng mga bagong usbong yung branch na yun, saka nila ikakat, then graft. This process, to be honest, is hindi ko pa nagawa but I am planning to do it soon. And the reason why kung bakit hindi ko pa ito nagagawa because I haven't choose yet the right rootstock sa aking mini garden. Ang dami ko kasing itinanim na mga big cuttings and buhay na sila ngayon at waiting na lang na maging stable sila bago sila gamitin for grafting. After preparing yung sayon, syempre ikat natin ito into V-shape para yung skin ay maglapat sa skin ng RS. And tip lang guys, if yung RS nyo is magulang na or yung medyo may age na, the best way to graft is yung skin to skin lang. And if bata pa naman yung RS, pwede yung paghiwa ng RS yung nasa gitna. And another tip is dapat yung size ng sayon ay mas maliit sa size ng RS kasi di naman pwede na the other way around. Diba ang pangit naman na mas mataba pa yung sayon kesa sa RS. And feeling ko hindi yon magiging successful kaya tamang size at mamili ng magandang size ng sayon at magandang size ng RS. At bago tayo magpatuloy and baka sakaling napadpad ka sa channel ko and if you happen to be new or bago lang sa channel ko at hindi pa nakaka-subscribe,
Paki-click na ang subscribe button para maging updated ka sa latest at sa susunod na videos ko. Gaya ngayon about bougainvillea, which is grafting session. And if nakasubscribe ka na, I would like to take this opportunity na magpasalamat sa aking mga viewers na matiyagang nanonood sa current and past videos ko. Maraming salamat po at lalong-lalo na sa mga subscribers ko na patuloy na sumusuporta sa aking channel. Thank you so much. Since may katabaan na yung RS ko and ang ilalagay kong sayon is 2, and sa skin ng RS ako maghihiwa kung saan ko ilalagay yung sayon ni TriStar. Dapat maganda yung pagkakalagay ng sayon sa hiwa para maganda din ang kakalabasan and maging successful ang grafting. I think top graft ang tawag dito, and pag top graft, expect nyo ng mas matigas yung skin ng RS or rootstock, unlike pag bougainvillea roots ang gagamitin. Malambot kasi pag roots at madali lang siyang hiwain. At may mga mangilan-ngilan din akong bougainvillea na top grafted and ang karamihan ay puro root grafted. Pero soon, magkakaroon na tayo ng mas maraming top graft kasi gaya ng sabi ko kanina, madami akong itinanim na malalaking stem cuttings and yung mga cuttings na yon ay galing din sa aking mini garden. Tapos sa aking mini garden din, may share ko lang din ay madami din akong itinanim na mga bougainvillea na nakadirect na sa lupa para pagkuhanan ng mga roots, stems at pwedeng i-uproot eventually na pwede din gamitin for grafting. At kung ako ang tatanungin, maganda talaga ang grafting kasi mas mabilis magpadami ng mga varieties ng bougainvillea. Unlike true cuttings na papaugatin, it will take more than 6 months bago maging stable. Before kasi, ayaw ko ng mga grafted bougies. Mas prefer ko yung mga rooted ones. But over time, mas nagagandahan at mas na-appreciate ko yung mga grafted bougies. Lalong-lalo na pag nagkaroon na ng mga flowers and maganda yung look and itsura nila kasi mas maganda yung trimming, ganon. Then, after nating maglagay ng sayon, syempre, kailangan nating balutan ng grafting tape para magdidikit talaga yung sayon NRS. Tapos, yung paglalagay naman ng grafting tape is usually inumpisahan sa baba, pataas. This way, may iwasan natin na makapasok yung water sa hiwa while it is healing and recovering, and para maging successful na din yung ating grafting. Guys, it is important to note na dapat maganda yung pagkakalapat ng RS and sayon para solid yung pagkakadikit nila. And yung paglalagay naman ng grafting tape, may reminder dyan. If yung sayon and RS ay bata pa at hindi magulang, huwag masyadong mahigpit ang pagkakalagay para hindi masakal at masira. Kasi pag bata pa, syempre yung sayon natin at RS is malambot. And if matigas na, okay lang na mahigpit kasi kaya na niyang i-handle. Ganun po yon. And ayun guys, tatapusin ko lang itong second branch and dyan lang kayo at panoorin nyo pa rin hanggang dulo ng video na ito. And ayan, tapos na tayo sa second branch, and yung next naman na gagawin natin is lalagyan natin siya ng plastic or babalutan natin siya ng plastic. After maglagyan ng grafting tape, pwede natin siyang balutan ng plastic.
And yung gamit kong plastic is yung plastic ng yellow. Kasi di pa ako nakakahanap ng mas makapal na plastic. And since mahaba yung plastic ng yellow, syempre binawasan ko ito para sa saktong haba lang. Tapos yung pagtali naman natin is yung grafting tape na din. It is very important na natanggalan natin ng tinik yung mga sayon para hindi mabutas yung plastic na balot, para hindi din sumingaw, at para magkaroon ng moist sa loob. At dapat din na maganda yung pagkakatali ng plastic para hindi makapasok yung hangin. Kung matatanong nyo naman kung saan ilalagay itong nag-graph pagkatapos, depende po yan. Kung ang nag-graph nyo is nasa paso at movable naman, pwede nyong ilagay sa open area na shaded and bright, and kahit na hindi na need takpan. If nasa open area naman na tapos hindi pa movable yung paso, better na lagyan ng takip. Usually, ang ginagamit is yung paper bags like yung supot or yung paper bag ng pandesal pero maliit. This way, may iwasan natin ang pagkatuyo ng sayon while it is healing and recovering. Tapos pala, after mag-graph yung RS, huwag palagi ang diligan para hindi laging basa at para hindi mabulok. So, ayun lang guys. If done na tayo sa grafting, mag-wait na lang tayo ng 2 weeks if successful or not. So, ayun lang guys for today's video. Thank you so much for watching at makakaasa kayo na pagbubutihan ko pang gumawa ng mga relevant videos for bougainvillea. Kaya naman don't forget to subscribe, stay safe and healthy, and we'll see you in my next videos. Bye-bye!